ebanghelyo po natin ngayon ay bahagi ng tinatawag nating himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. At ito ay tumutugon sa isang sitwasyon na kinabibilangan ni Jesus ng mga alagad. Sapagkat para silang mga tupa na walang pastor. Kaya may mga paanyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos na maging bahagi ng ating pagnibay. Tatlo. Una, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Ito po nakaraang linggo, sabi nga po natin, isa sa mga puntos na binigyan natin ng pansin ng linggo ay alin, yung panghuli ay may mensahe sa atin ng Diyos. May mensahe sa atin ng Diyos. So noong nakaraang linggo, anong sabi nga natin mensahe ay dapat tayo ang makaalam, pero para sa mga 3 hari o 3 mago, anong sabi sa kanila? Huwag na kayong bumalik kay Herodes. So bahagi yun, may mensahe rin sa atin ng Diyos. At isa rito rin, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Binigyan tayo ng tungkol. Medyo mabigat yun. Bahagi yun, ito yung hamon ni Jesus sa kanyang mga alagad. At para sa bawat isa sa atin, tayo tinuturo, tayo ay kanyang hinahamon na maging bahagi ng pagtugon na nawa maging kaakibat tayo sa paglago ng paghahari ng Diyos. Sa kaniyon, kayo ang magbigay ng makakain. Kaya nga yung paanyaya natin na nawa sa pagkilos ng simbahan, kuminsan na sabi nga natin ay na-overwhelm tayo. Naingit nga ako sa mga naglilingkod sa gobyerno, Ang daming gustong maging mayor, maraming gustong maging konsihal, marami ang mga kongresista, mga senador, marami na nga dyan ang kutusin ay na-disqualify. Pero kapag sinabi mo maglilingkod sa simbahan, kumisan, ito yung sarili kong experience, na kapag sinabihan mo yung isa, ay umaayaw. Siguro, gawa ng nabibigatan. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Pero bahagi yun na nawa, ay tayo inaanyayahan ng Diyos. Kaya sabi nga, hindi rin uunlad ang ating simbahan kapag wala kayong ambag. Pero yun, ang bahagi yun, we are being challenged. Kayo ang magbigay ng makakain. Medyo mabigat kasi para bagang nasa balikan natin. Pero sana wag natin makita yun bilang isang bigat, ngunit alin ay bahagi yun Kung tawagin natin nga ay hindi pwede na tayo ay makisalo lamang sa kainan nang hindi tayo nagbabayo. Bahagi rin yun. At kung nakikita talaga natin yung pagkilos ng Diyos, ay kinakailangan natin na makita ko natin hindi lang ito sa 12 alagad. Ngunit sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. At yun yung palagi natin, we need more workers. Kaya nga kuminsan yung pinapaanyaya ko sa OFWs, yung mga organisasyon pangsimbahan na mga dati ng patay na pwede sanang buhayin, yung mga at maaari din mga ibang organisasyon na pwedeng kumilos. Bahagi yun. Hindi din sapagkat ako ay
nag-aanyaya, pero hindi lang ho ako ang nag-aanyaya. Ano? Ang Diyos ang nag-aanyaya. Yun ang ibig sabihin ni Jesus na rin. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Pangalawa, ay huwag kayong mag-alala. Baka akala natin na hindi natin kaya because of the great na pagkilos, maaaring malaki yung pagkilos. Magpakain ka sa 5,000, ano? Na dito ay minahagi ng lalaki, ano? Kung isasama mo pa yung babae at mga anak, no? It could be times 3. Pero bahagi mo yun, no? Sabi nga natin yung magnitude of the work. Pero hindi naman, no? Sabi nga natin, ano? Sabi nga ng mga nagaling, dalawang daang dinaryang tinapay. Saan kami kukuha niyan? Pero sabi nga natin, yun ay alin. Anong mayroon lang sa atin? Ang nakita natin sa Ebanghelyo, anong mayroon? 5 tinapay at 2 isda. No? Alam nyo, sa pagkilos natin sa daigdig na ito, palagi ang problema natin. Kahit saan, sa simbahan, kahit na sa gobyerno, kahit na sa mga pribadong mga kumpanya, sabi nga na, there is always one thing. Palaging kulang ang resources. Pero, ang hinahanap ng Diyos, anong meron dyan? Hanapin natin kung anong meron dyan. Pagkakataon, kaya anong nakita nila, 5 tinapay at 2 isda. We also need to know our resources. Meron ba tayong resources? Ano-ano yung mga resources natin? Kaya nga napakataga rin na makita natin sapagkat baka kuminsan na nakikita lang natin ay yung mga nasa harapan natin, baka hindi natin nakikita yung ating resources na nakatago. Yung iba nating mananampalataya na pwedeng tumugon sa panawagan na ipinapahayag ng poong may kapal. At yun ay nawa ay makita natin. Kaya nga sabi nga sa management ay we cannot handle what we cannot manage, or rather what we cannot manage what we do not handle. Kaya dapat makita natin paano natin ma-manage. Kung wala tayong nakikita, hindi wala talaga tayong ma-manage. Or maybe because we are not looking. O baka lamang naman kasi kung minsan may mga taong kami na lang, Father, hindi, dapat. Kaya ho tayo, ito po yung problema ng simbahan eh. Kaya tayo napapagod. Kayo lang. Ayaw yung imbitahan yung iba. Hindi po pwede na kayo ay kasabi sa lahat ng organisasyon pang simbahan. No? Kinakailangan natin na na maimbitahan natin yung iba. Kasi kung kayo at kayo lang sa lahat ng organisasyon, talagang ma-overwork kayo. Hindi ho yan, no? Kasi yun ang tawag natin ng synodality, no? Sama-sama, in communion. Baka hindi natin sinasama yung iba, no? Kasi yung iba gusto nila sila lamang. Hindi ho yan ang turo ni Jesus. Ang turo ni Jesus ay kung maaari ay we need to explore yung iba pa nating mga kapatid. Kasi ang mahalaga, anong mayroon sa atin? 5 tinapay o 2 isda. At least masabi natin na ito lang ang nasa atin.
Hindi lang ito lang yung nasa harapan natin. Baka mamaya kasi mayroong pa riyan, no? Nakatago. Pero yun nga ang bahagi, na makita ko natin. At yung pangatlo ay makita ko natin na alin. Yung pagtitiwala sa Diyos. Ang mahalaga lang ay kung anong mayroon tayo, yun ang ialay natin. Yun ang ialay natin. Yung pangatlo, ang Diyos ang magpaparami. Ang Diyos ang magpaparami. Pero hindi mapaparami yan ng Diyos kung hindi natin inihahandog. Kinakailang ihandog natin. At nakita natin natin, lahat ay nakakain. At hindi lang basta nakakain, nabusog. At may lumabis pa. No? Ilang bakol pa yung lumabis. Kasi nga kuminsan, yung isa o kasing tendency natin, ay isang tendency na alin, na we rely too much on human effort. Kuminsan nakakalimutan natin na kayang paramihin niya ng Diyos. Kuminsan kaya hindi napaparami ng Diyos, kulang tayo sa pananalig sa Diyos. Kulang tayo sa pagtitiwala. Kuminsan kulang din tayo sa pagtitiwala sa bawat isa. Kaya kuminsan, hindi rin tayo makapagtiwala sa Diyos. Yung ang ating kapwa-tao, hindi natin mapagkatiwalaan no? Yun pa kayang Diyos. Bahagi o. Kasi yung istruktura, at kung tawagin nga po natin, yung pamamaraan ng pagkilos natin ay isang pagkilos na makita natin hindi lamang para sa Diyos, ngunit para sa bawat isa. Kaya ito po yung idulog natin sa harapan ng may kapal. Bahagi na nawa ay mapadago natin sapagkat dito yung patuloy na hamon na dito rin yung aking palaging panalangin na nawa ay maging daan sa ating pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Una, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Pangalawa, ay ihandog natin yung mga bagay na nasa atin. Katulad ng 5 tinapay at 2 isda. At pangatlo, yung patuloy na pagtitiwala sa Diyos na kaya niyang paramihin ito. Sabi pa nga ng mga charismatic ay siksik, liglig, at umaapaw.